linis sa ating mga kasalanang nagawa sa bawat araw. Kaya mga minamahal, patuloy po kayong magpakapuspos ng Espiritu. Lahat ng mabubuting aral na maririnig ninyo sa dakong ito ay patuloy na ipunin at pagyamanin sa mga puso ninyo. Sapagkat ito ang mas higit na kailangan ng tao, hindi ang pagpapayaman sa sanlibutang ito, na sa sandaling iglap maaring masunog ang tahanan ninyo, maaring maanod ang mga sasakyan ninyo pagdating ng tubig baha tulad ng mga naganap ng mga sakuna sa Japan nang dumating ang tsunami at gayon din sa Tacloban. Mga minamahal, ang nais ng Ama na makita sa atin ay ang yaman ng ating pananampalataya at ito ay makakamit natin sa pamamagitan ng pakikinig at pagtanggap sa mabubuting aral na ihinahayag ng Espiritong Banal sa katauhan po ng ating mahal na Apo na patuloy at walang sawa na naglilingkod sa ating lahat. Kaya patuloy po tayong magdalanginan mga minamahal na kapatid ko, sapagkat hindi natin nakikita ang kalaban natin dito sa mundo. Kung paano ang Espiritu Santo ay hindi nyo nasisilayan ito, gayon din ang masamang espiritu, mga minamahal ko. At ang puso ng tao, kung magkakapuwang ng damdaming hindi mainam ito, makasisingit ang masamang espiritu upang gamitin kayo na maghasik ng kasamaan sa kapwa ninyo. Kaya't patuloy na ingatan ang mga pusong tinataglay ninyo kung paano ang isang tahanan ay may pintuan ito at sa pagsapit ng gabi ito ay inyong kinakandado upang hindi mapasok ng mga magnanakaw upang nakawin ang mga ari-arian ninyo. Gayon din mga minamahal ko, sa pagpasok ng dyablo sa puso ng tao, ano ang nanakawin niya sa inyo? Ang kayamanan ng pananampalataya ninyo, ang Espiritu Santo, ang puder nito, ang puwang nito sa puso ninyo. Siya ang sasakupin nito nang sa gayon ay paggalawid kayo, pagsalitain kayo ng mga hindi marapat upang patuloy na makapaghasik ng kasamaan ito. Kaya't kung paano patuloy na ihasik ang binhi ng kabutihan, pag-ibig sa puso ay patuloy na manahan. Nang sa gayon mga minamahal ko, mag-animan tayo, kapayapaan, kagalakan, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan pagdating natin sa ating kamatayan. Muli po, maraming salamat at sumainyo po ang pagpapala ng ating buhay na Diyos. Bilang katauhan, walang karapatan. Subalit sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, patuloy pustusin ka. Liwanag ay sumayo. Tamuhin mo ang grasyang espiritual na pamumuhay, ang siyang mangibabal sa tina. Sa gayon kung paano ka gagamitin, kapuspusan niya ang siyang manguna't maghari sa bawat kasama mo, maging higit na sa iyo'y pinamuno ng Ama. Noon, aminin ko po sa inyo, may tanong ako sa Panginoon. Ama, ginigiyagis ba kami ni Satanas para maguluhan at lituhin ang aming samahang maganda? Bakit niloob mo pang ang isang mayaman ay padakuin mo dito sa dambana mo, pagkatapos pala ay ganito'y dudulot gulo dahil sa mga tagasunod namin na iba't iba ang nasa isip? Anak, sa una po ay walang bali lang sa akin ang pagmimisyon mo. Naririnig tayo ng Ama, nararamdaman niya. Wala akong naramdamang galit,
hinanakit, kundi lumbay. Kaya nakapagtanong ako. Sa pagkatanong laban ng isang mahirap sa mayaman, at wala rin akong karapatang ituwid itama kita. Dahil sino ikaw mahirap magtutuwid ka sa mayaman, pakikinggan ka ng mayaman. Kaya ni minsan, hindi ko ginusto ni tinangka na kausapin ka. Subalit ang Ama na rin ang nagbigay daan. Kaya nung mag-text ka, yun ang pamamaraan niya na pagtugon niya sa aking panalangin at pagdulog ko sa kanyang hinaing ko'y binigay ko lamang sa kanya at hindi kung kani-kanino. Sapagkat ayaw kong malito ang bawat tagasunod natin. Ayaw kong mahirapan ang mga isip at magkasala ang bawat isa. Kaya't sinabi ko nga sa'yo, kung dumatal ang takda na yung mga tagasunod dito ay wala nang damdamin sa akin na ako'y makatotohanan tapat na nakikipagtotoo at sa iyo magkaroon ng damdamin na ikaw ang totoo, walang problema sapagkat ang mahalaga, mailigtas natin ang kaluluwa. Subalit, kung tapat namang tinanggap, di ba? Itong tinuran, binabalik lang sa akin. Subalit, kung tapat naman at nakakilala sa Ama, ang sino mang magsasabi na yon na wala na siyang damdamin dito, eh hindi siya totoo. Sapagkat bakit nawala ang damdamin niya? Ano ang naging dahilan? Di bagat di rin makatotohanan ang gayon? Tanong pa natin sa isa't isa. Kaya, ang pinakamahalaga, siguro, sabi ng tao, ngunit alalaumbaga pasubali ng Ama, pag-iktingi ng katapatan sa damdamin at puso ng bawat isa upang kanino man sumama. Isang Diyos ang pinakikinggan sa salita, nagninilay, nagbubulay, hindi sa tao nagkukumpara. Sapagkat tanggapin at hindi magkakaibang mensahe ng bawat isa, sapagkat hindi maaring parang sirang plaka, ang sayo'y ulit-ulit at sa akin ulit-ulit at parehas kitang sinasambit. Yun ang di maunawa ng mahihina pa kaya inuunawa na lang natin. Yun ang di maaabot ng wala sa espiritu at pagkatao kaya atin na lamang ipanalangin. Sapagkat ang sino mang nasa espiritu ng kalaliman ay nasa kanya na hindi siya magsasabi ng gayon. Kaya yung mga alagad na tulad nila Mother, nila kapatid na Beth, ayan, naririnig tayo ng Panginoon, mahal na kapatid. Naririnig tayo ng Ama. Anong sinasabi nila? Apo, wala namang problema kung kaisa natin sila. Ang mahalaga lang nagkakausap-usap po tayo, hindi yaong nagkakaroon ng siraan. Sapagkat mahal ka nila, mahal ka namin. Kung mayroon mang hindi nagmamahal sa iyo na totoo, siguro demonyo yun. At tumindig dito kung may sinambit na, eto sinasabi ko, sa Apo Liwa, kay kapatid na Liway, wala tayong problema. Sapagkat siya'y walang ginawang mali, malamang sa mga gumagawa noon. Sa mga hahatol, sa mga gagawa. At wag hanapin yung katulad sa gawa natin, ay katulad din ng mga asawa natin. Ako, inaamin ko sa harapang ito, ang gawa ko hindi kayang tularan ng asawa ko, kaya hindi natin pwedeng tanggapin ang parehas nating asawa ay perfect. Buhay ba ang Ama? Subalit, hindi rin magiging hadlang ang mga asawa natin sa paglilingkod natin, di baga? Kundi siya kasama mo, kasama ko, bilang naging kabiyak ng puso. Subalit, kami pong dalawa, kahit di niya sabihin, alam ko po, kapag nagkakasala, hinihingi ng tawad. Pares lang po kami. Hinihingi namin ng tawad ang aming mga asawa kung may mali, dahil mayabot yung gampanin. Dahil, iba po eh. Iba yung espiritu, may espiritu man kayo. Ngunit kung di pa matatarok yung espiritong taglay ng bawat isa ninyo, sigurado magkakasala.
Ako po, di ko kinaya sa harapan na ito. Lagi pong sinasabi kay kapatid na Nilo, ang pairalin mo at buhayin ay ang espiritong sumasayo, huwag pagkatao. Di siyempre po, sa una hindi niya maunawaan yon. Dahil alagad man siya, ngunit nandun nga yung sinasabing may kahinaan, mababa. Hindi pwedeng maabot. At kapag naunawaan naman po niya, ay susunod din. Ganun lamang po. Kaya yung mga alagad din sinasabihan, kung yung mga asawa ninyo hindi makaunawa, huwag kayong magmadali, huwag kayong magalit, huwag nyo silang itakwil. Mahalin nyo sila at ipaunawa nyo sa kanila ang ginagampanan natin. Yan po ang sinasabi sa mga alagad. Sapagkat, sige, natural kang pagkatao. Ikaw ay alagad. Maunawaan ba ng natural na pagkatao ang sinasabi mo? Hindi. Kaya yun po ang ibig sabihin, hindi perfect ang mga tao. Walang perfectong tao. Kaya sino mang may pagkakamali, maitutuwid po yun, maitatama lahat. Kaya anak tayo sa pagkakasala, anak tayo sa kasalanan ni Eva na orihinal na kasalanan. Subalit pinaging dapat ng Ama na tayo'y paging dapatin niyang maging banal, kaya isinugo niya ang anak na bugtong upang pabanalin ang mga masasama. At yaon ang pawang katotohanan. Ang gampanin at tungkulin bilang sa espiritual na pagtupad, pagpapabanal sa pagiging marupok mong katauhan. Kaya't ang sino mang makakaunawa at tatanggap na ganap, malilis siya sa hindi marapat. Kaya nga, pagiging marapat, pagiging dapat, pagiging pagtupad, tanging sa Ama lamang ilagak. Kaya't siya pa rin ang mangingibabaw at mangungunang ganap sa sino mang kanyang anak, walang magiging laban-laban. At yan ang sinasabi sa tuwina sa inyo, mahirap ang mamuno, mahirap. Kaya't mahalin ninyo si Apo Liway. Mahirap. Mga mapaniki, mahalin ang inyong si kapatid na Desiree. Mga taga Valenzuela, mahalin ang inyong kapatid na si kapatid na Nora. Mga taga Tondo, mahalin ang inyong kapatid na si kapatid na Emma. Subalit huwag kayong magtaka, mga namumuno, kung ba't may dumarating kong misa na salita, usapin. Batid ko yan. Batid ng Ama yan. Usaping pang tao yan. Kaya't hindi dapat palagpasin, konsintihin, kundi putulin, hadlangan, itama sa tamang pamamaraan. Sa kalooban ng Ama, hindi sa kalooban ng tao, sapagkat kapag bilang tao ang pinairal sa isa't isa, hindi magkakasundo. Ngunit kapag kapwa-espiritu, magkakaisa. Yun lamang po. Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Buhay po ba ang Diyos? Tumpak po ba ang Diyos? Tama po ba ang Diyos? Maligaya ba ang buhay ng tao? Kaya, ipapaliwanag ko na po ang sutana. Hindi po ako artista, nagtatlong bihis, ano? Salamat sa akin pong mga naghahandog ng sutana. Dito naman pinatototohanan ng Ama, nang mahirap ay dinadamitan niya. Ang isang mayaman, mabibili ang lahat. Ang isang mahirap ay walang pambili. Ngunit ang Ama, nagbibihis sa akin. Ang una ko pong isinuot, yaon ay luma na. Subalit may kwento na patutong buhay ang Ama. Ang totoo po noon, sa isip at damdamin ko, kaya yun ang sinuot ko. Para nang sa gayon, dalawa na po ang nagbigay eh. Kaya lang po yung isa, yung pagkakagawa ng disenyo dito
na sinag ni Divine, para po bang laso lang na hanggang dito at ginanon-ganon ng sabi ko, mahal na kapatid, huwag kang magdaramdam ha. Pwede ba patanggal mo na lang lahat yan? Plain na lang. Mas maganda pa. Kasi parang laso. Baka sabihin nung mga nakakaunawa sa espiritu, si Apo Kunching ba't naglalaso ang damit? Ano po? Binalik po. Tinumpok naman pong puso. Paumanhin, sabi ko, hindi kalooban ng Ama na maisuot. Yung naghahandog po sa akin tuwing anniversary, birthday ko, yan po si Nanay Nati. At anniversary ng pagpuputi ko. At yung mga ibang may naghahandog manaka-naka, pero sila po ang naghahandog sa akin taon-taon, ilang taon na po yaon. Kaya buhay po ang Diyos. Ngayon sabi po, sa isip at damdamin ko, dami namang sandals, anniversary, ano ba kung luma ang sandals? Bilang tao, wala pong damdamin akong bumili. Kahit na may nagbigay na sa akin na, Apo, anniversary nyo po, tanggapin nyo. Minsan lang naman po mag-anniversary. Binibigay ni Mother, salamat sa mga alagad na nag-share. Binibigay ni Mother sa akin ng kalahati. Sabi ko, Mother, di pa tapos ang anniversary. Kakaya sa Ama, unahin ko pa sarili ko kaysa sa anniversary niya. Sige kako, gamitin mo. Ngunit buhay po ang Ama. Di ako pinabayaan. Andiyan ang mga anghel, patuloy. Sa madaling salita po, nilabas ko na yun kagabi. Inayos ko na, bago ako matulog. Lahat, inayos ko na. Pati ang susot kong sandas. Na dahil yung alam ko, yung sutana na yung suot ko kanina ay mahaba. Kaya't ang susot kong sandals yung luma kong puti. Subalit, alam niyo po ba? Ang mensahe pala doon, kaya yun ang susot ko. Anak, ang pinasuot ko sa iyo yung luma mo. Ang disenyo niya ay maganda. Harap at likod. Kung papaano tinalikdan mo, ang para sa tao ay maganda noon. At ang pangalawa po, yung puso. Nakita niyo po ba yung kanina? Yung handog din sa akin ng isang nag-alay, yun po ay bago. Puso. Subalit ng tinanggap mo, anak, ang nag-aalab kong pagmamahal sa pag-aatas ko sa iyo na sinagan ang liwanag. Yung sinuko mo, anak, hindi ko maaring muli pagkalob ang pananagana. Pamumulaklak. At nang dumating po ito, kaninang maga, nangilid-ngilid ang luha,